I'm a first year student in QCU and tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ating flowchart. So, understanding flowcharts. Welcome to this presentation on flowcharts. In programming, flowcharts visually represent algorithms and workflows, simplifying complex logic into clear steps. They help design, debug, and optimize code, making programming more efficient and effective. Sa madaling salita po, mas madali po ang pag-code kung may flowchart po tayo para alam po natin yung patutunguhan ng ating code na hindi tayo nangangapa. So makikita naman po natin dito sa ating right side, start, input, process, decision, output, at syempre yung end ng ating flowchart. Understanding purpose. Learn about the purpose of flowcharts and how they are used in various contexts. Key symbols. Ano nga ba yung key symbols? Yun yung mga shape kanina na sinabi ko kanina sa inyo. So, tapos yung makapag-create tayo ng sarili nating flowchart, right? So, ano nga ba ang flowchart? A flowchart is a diagram that shows the steps in a process or workflow using simple shapes or symbols and lines to connect them. It helps to show the order of actions, decisions, and steps in a process. So yun nga, parang kanina napagkasabi ko, mas madali yung pag-aano natin ng flowchart kasi makikita natin yung step by step ng paggawa ng ating code. So, ano nga ba ang ating mga flowchart symbols? The number one is oval or start or end. Use marks the beginning or end of a process. Examples, start and end. Ayun lang yung purpose niya. Tapos yung rectangle naman, rectangle ay yung process. Use represents a step or action in the process. Example, perform a task, calculate. Sa sunod naman po is diamond. Ayun po yung ating decision sa ating flowchart. Use shows a decision point where the process can go one way or another based on yes or no or true or false answers. Example, is the payment approved? Diba sinasagot lang siya ng yes or no? So pag decision po, true or false na common na ginagamit or yes or no na mga pag-ano natin sa sa decision natin or mga tanong sa code. So arrow, flow direction. Use indicates the direction or flow of the process from one step to another. Examples, shows the path from one action to the next. So ito po yung magiging guide po natin. For example, galing po tayo dito sa may start. So ang sunod po natin dyan is itong process natin o yung yung i-input natin. So the next one is parallelogram, input, output. Use represent data being input into the system or output from the system. Examples, and enter data, display result. So ito po yung yung hihingi po siya sa atin ng ating i-input para maging output po. Ngayon po, gagawa naman po tayo ng flowchart. At ang gagawin ko ay ang pag-identify ng negative or positive number. The first one is, syempre, gagawa ka ng start mo. Ayan yung sabi ko kanina, di ba, oval? Tapos ayun, gumamit ako ngayon ng arrow. Papunta dito sa aking parallelogram na enter the number. Yan po yung natin. Yan po tayo mag-i-input ng mga tag dito, ng number. Then the third step, pag po natin, gagawa ulit tayo ng arrow, didiretso na po tayo ngayon sa decision. Is the number is greater than 0? Yan. Tapos the fourth step, sasagutin na natin ngayon yung decision natin. Yes or no lang naman yan, di ba? So kung nag-positive siya, gagawa siya dito ng parallelogram, positive, tapos didiretso na yan pa end. Kasi true siya eh. True na yung statement niya eh. So kung hindi naman, sabihin na natin naglagay tayo ng less than 0. So gagawa tayo ulit ng panibagong decision. Is the number is less than 0? Tapos gagawa tayo ulit ng panibagong parallelogram, which is
negative or 0. Kung nag-true ka, kasi nga less than by 0, magiging negative siya dito sa parallelogram mo. Kung kung tag dito, kung naging 0, 0 nilagay mo kasi 'di ba meron ka na dito greater than 0. So hindi ka pag dito sa pangalawang mong decision, hindi ka na gagamit ng greater than 0. So ang input mo kung gusto mo ng false na na sagot, 0. Kaya 0 lang yung dito sa may parallelogram mo. So after that, the sixth step, na sila, mag-e-end na sila, lahat sila. Kung let's say yung una mong number na the number is greater than 0, naglagay ka ng positive number, mas mataas sa kanya, mag-e-end agad. Kung hindi naman, naglagay ka ng less than 0, gagawa siya ng bagong decision, bagong decision nga, tapos ito magiging sa bagong decision mo is less than 0, right? Kung less than 0, magiging negative. True yun, right? Parallelogram siya. Tapos kung ito naman, kung hindi naman siya naging less than 0, syempre dapat 0 lang talaga, which is false. Tapos didiretso na siya dito sa end natin na oval. Nakikita niyo yung mga arrow, right? Para important talaga yung arrow kasi para malaman mo kung paano yung flow niya by process or by step. So, to wrap this up, flowcharts are a great way to simplify complex processes. Whether you are coding or organizing tasks, they help make everything more efficient and easier to understand. So, ayun nga guys, tulad nga ng sinasabi ko simula kanina pa, na mas madaling gumamit ng flowchart bago tayo mag-code. Kasi alam natin yung end and start ng ating code at hindi tayo basta-basta nag-code na nangangapa lang. So guys, sana may natutunan kayo kasi mostly ng ating mga first year ay hindi alam ang flowchart, lalo na yung mga hindi naman ang galing talaga sa ICT na strand. So I hope you're watching guys.